Teorya ng karapatan o rights theories. Mga teorya ng karapatan o rights theories, ang mga pangunahing pananaw o paliwanag sa konsepto at batayan ng mga karapatan ng mga individual sa lipunan. Narito ang ilang mga halimbawa ng mga ito, ay teorya ng natural na karapatan. Ang teoryang ito ay naniniwala na may mga karapatan ang mga tao na likas o inherent sa kanilang pagiging tao. Ang mga karapatang ito ay itinuturing na universal at hindi nakadepende sa pagkilala ng lipunan o pamahalaan. Halimbawa ng natural na karapatan ay ang karapatang sa buhay, kalayaan, at ari-arian. B. Teorya ng legal na karapatan. Ito ay tumutukoy sa mga karapatan na ibinibigay at kinikilala ng mga sistemang legal sa lipunan. Ang mga karapatang ito ay kadalasang nakapaloob sa mga batas, konstitusyon, o iba pang legal na dokumento. Halimbawa ay ang karapatan sa patas na paglilitis, karapatang magpahayag, at iba pa. K. Teorya ng karapatang pantao. Ang mga teorya ng karapatang pantao ay tumatalakay sa mga karapatan na pinaniniwalaang likas sa lahat ng individual dahil sa kanilang pagiging tao. Ito ay karaniwang tinutukoy bilang mga universal na karapatan at nakapaloob sa mga internasyonal na dokumento tulad ng Universal Declaration of Human Rights. Halimbawa ay ang karapatang sa dignidad, pantay na pagtrato, at hustisya, di teorya ng kontrata panlipunan. Ayon sa teoryang ito, ang mga individual ay sumasang-ayon na bumuo ng isang lipunan at sumunod sa mga alituntunin at obligasyon sa pamamagitan ng isang social contract o kasunduan. Ang mga karapatang ito ay hindi likas o natural kundi itinatag sa pamamagitan ng mga kasunduang panlipunan. Halimbawa ay ang karapatang magkaroon ng serbisyong panlipunan sa ilalim ng kasunduan sa lipunan, utilitarianong teorya ng karapatan. Ang teoryang ito ay nag-evaluate ng mga karapatan batay sa kanilang kapakinabangan o kung paano ito makatutulong sa kabuuang kaligayahan o kagalingan ng lipunan.